Hi guys, narito ang ika-149 na kabanata ng pagbalik sa nakaraan ng makapangyarihang mandirigma at strategies. Tara at simulan na natin ang kwento. Nakangiti at bahagyang tumatawa ang bida, habang wika niya, "Haha, Holy Son Liwo, tila bahagyang malambot ang iyong flame spear, ah. Pagkatapos mong magsanay at magpakahusay sa loob ng napakaraming taon, hindi mo pa rin kayang tapatan ang bagsik ng aking mga apoy. Nakakapagtaka naman iyan." Si Liwo naman, hindi na napigilan ang sarili at sumigaw sa sobrang galit, at kanyang sinabi, "Talagang naghahanap ka ng kamatayan." Agad siyang umatake, gamit ang isang aura na nagliliyab sa kulay itim, direkta patungo sa kinaroroonan ng ating bida. Ngunit, sa bilis at liksi ng ating bida, madali niyang nailegan ang ginawang pag-atake ni Liwo. Para makaganti, gumawa ng isang mabilis na counter-attack ang bida gamit ang isang natatanging teknik. Sa pamamagitan nito, nagpakawala siya ng isang bugzo ng mga nagliliyab na kadena na pumulupot sa kanyang kalaban. Dahil sa napakabilis na paggalaw ng mga kadena, halos wala siyang pagkakataong umiwas at agad siyang napulupot ng mga ito. Mahigpit na siyang nabitag sa kanilang pagkakahawak. Si Yuyan naman ay nakahanda na sa kanyang atake. Nakataas ang kanyang dalawang daliri, naghahanda para sa kanyang susunod na hakbang. Sa kanyang isipan, buo ang kanyang loob at sinabi niya, "Ito na ang aking pagkakataon." Bigla na lamang siyang nagliyab sa kulay pula, isang senyales ng kanyang kapangyarihan. Kasabay nito, lumitaw ang mga inscription pattern sa kanyang paligid, may mga kulay pula at dilaw sa mga dulo, na nagpapahiwatig ng kanyang kakaibang lakas. Napansin ni Holy Son Liwo ang nangyayari. Agad na kumapit sa kanya ang mga inscription pattern, na tila mga bisig na humihigpit sa kanya. Halata sa kanyang ekspresyon ang pagkayamot at pagkabahala sa mga kaganapan. Ang kanyang itim na aura, na dating makapal at nagbabanta, ay unti-unting nawawalan ng bisa. Ito ay dahil sa mga inscription pattern na nakapalibot sa kanya, na sumisipsip sa kanyang lakas at pumipigil sa kanyang kapangyarihan. Isang mapangutyang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Liwo, nagpapahiwatig ng kanyang pananalig sa sarili. Sa isang tinig na puno ng pagmamalaki at kawalan ng pag-aalinlangan, kanyang sinambit, "Talaga bang inaakala mong ang patibong na ito ay sapat upang ako'y pigilan at ikulong?" Isang nakabibinging sigaw ang pumailan lang mula sa kanyang lalamunan, yumanig sa buong kapaligiran. Sa loob ng kanyang katawan, isang maningning na pulang ilaw ang nagpupumiglas upang makalaya, nagbabadyang kumawala sa kanyang pagkakakulong, kasabay ng paglapit ng mga nagbabantang itim na aura. Si Yuyan ay labis na nagulat sa kanyang biglaang naramdaman, isang pagbabago sa enerhiya na hindi niya inaasahan. Sa tono na puno ng pagkabahala at pangamba, kanyang nasambit, "Hindi ito maganda. May masamang mangyayari." Si Liwo ay kasalukuyang nababalot ng isang napakakapal na itim na aura, isang madilim na enerhiya na tila nagmumula sa kawalan, na nagpapahirap upang matukoy ang pinagmulan nito. Labis na nadama ni Yuyan ang nakapangangilabot na lakas na nagmumula kay Liwo, halos hindi niya makayanan ang presyon nito. Sa hirap at pagod, kanyang nasabi, ang kapangyarihan ng kanyang divine fetus ay sukdulan. "Ang aking selyo ay tuluyang nasira." Nang maramdaman din ng ating bida na si Nieli ang panganib, kaagad siyang naghanda at naglabas ng isang sibat na may kulay itim na nagliliyab sa kanyang kamay. Habang naghahanda siya sa pag-atake, marahan niyang inaasinta ang isang bagay na tila nagtatago sa dilim, gamit ang kanyang sibat na kulay itim na puno ng misteryo. Wika ng ating bida, "Sige, nahanap ko na ang lokasyon ng divine fetus." Mabilis niyang isinibat ang kanyang itim na sibat sa bilis na halos hindi na makita ng mata, parang humahalo sa hangin patungo kay Holy Son Liwo na. Tila walang kamalay-malay sa paparating na panganib. Wika niya, "Sige na." Sobrang lapit na ang itim na sibat ng ating bida nang mapansin ito ni Holy Son Liwo, huli na para makaiwas. Hindi niya inaasahan ang ganito kabilis at walang babalang pag-atake mula kay Nieli.
Sa sandaling dumapo ang madilim na sibat na pinakawalan ng ating pangunahing tauhan na si Nia Li sa katawan ni Holy Son Li Wu, isang napakalaking pagsabog ang sumambulat, naglalabas ng nag-aalab na apoy at isang maitim na aura na bumalat sa paligid. Matapos hamupa ang bagsik ng atake, nakatayo pa rin si Holy Son Li Wu sa gitna ng usok at alikabok, bagamat bahagyang nataranta. Dahil sa tindi ng direktang pagtama ng atake, napaupo si Holy Son Li Wu at agad na napahawak sa kanyang tiyan, tanda ng matinding sakit na kanyang nararamdaman. Nang masaksihan ni Yuyan ang pagtama ng atake mula sa kanilang bida, napatingin siya ng may pag-aalala at nagtanong, tayo ba ay nagtagumpay sa ating layunin? Biglang sumigaw ng malakas si Holy Son Li Wu, kasabay ng pagwawala ng nagliliyab na pulang aura sa loob ng kanyang katawan. Ang aurang ito ay sumabog palabas at tumagos sa kalangitan, nagdulot ng isang nakakakilabot na tanawin. Ang kapangyarihan ni Holy Son Li Wu ay naglalabas ng isang nagwawalang aura na kulay itim, na naglilikha ng malalakas na hangin at nagiging sanhi ng pagbiyak ng lupa sa kanyang paligid. Ang mga puno ay halos matangay ng kanyang kapangyarihan, na tila ba ang mga ito ay nakadapa at walang kalaban-laban sa kanyang harapan. Maririnig ang isang malakas na halakhak na nagmumula kay Holy Son Li Wu, na nagpapahiwatig ng kanyang pagmamalaki at kapangyarihan. Hahaha, wika niya. Akala mo ba na sa pamamagitan ng pagkulong mo sa akin dito, sa lugar na ito, ay mayroon kang magagawa upang ako'y pigilan o talunin? Ang kapangyarihang ipinagkaloob sa akin ng Panginoong Attendant God ay sapat na upang wasakin ang lahat ng bagay na humahadlang sa aking landas. Habang ang ating bida, si Nia Li, ay tahimik lamang na nakikinig sa mga banta at pagyayabang ni Holy Son Li Wu. Si Holy Son Li Wu ay itinaas ang kanyang dalawang daliri, bilang paghahanda sa kanyang susunod na pag-atake laban kay Nia Li. Sigaw niya ng may paghahaman. Ngayon, ipapakita ko sa iyo. Saksihan mo kung ano ang tunay na pagdurusa at kawalan ng pag-asa. At pagkatapos ay pinakawalan niya ang isang matinding itim na kapangyarihan patungo sa ating bida, si Nia Li. Habang papalapit ng papalapit ang nakakatakot na itim na atake, na nagmumula sa di kapani-paniwalang kapangyarihan ni Holy Son Li Wu, ang ating bida ay nanatiling nakatayo sa kanyang kinatatayuan, walang bakas ng takot sa kanyang mga mata, at mariin lamang na pinagmamasdan ang paparating na panganib. Isang ngiti ang lumitaw sa mga labi ng ating bida, kasabay ng pag-angat ng kanyang isang kamay bilang paghahanda sa gagawin niyang pagdepensa laban sa papalapit na atake, batid niya sa kanyang sarili na ang loob ng painting ay kanyang teritoryo at kontrolado niya ang lahat dito. Hindi man lamang nagkaroon ng pagkakataon na dumampi ang itim na kapangyarihan sa ating bida, sapagkat ito ay nahati na parang ordinaryong hangin lamang, walang nagawang pinsala o kahit bahid man lang sa kanyang pagkatao. Lubos na pagkagulat ang bumakas sa reaksyon ni Holy Son Li Wu, hindi niya sukat akalain na basta na lamang babole-wale ng ating bida ang kanyang itinuturing na napakalakas na atake, kaya't nasambit niya ang, ano? Sa tono ng pagkabigla at pagtataka, may ngiti ng pagtatagumpay na gumuhit sa kanyang mukha, at may mataas na kumpiyansa sa sarili, sinabi ng ating bida, hindi ba't sinabi ko na sayo, ito ang aking mundo. Na nagpapahiwatig ng kanyang ganap na kontrol sa sitwasyon at lugar. Ang ating bida ay nagbibigay ng mga utos sa kanyang sariling mundo na nilikha sa loob ng isang painting. Ang lahat ng ito ay nagaganap lamang sa kanyang isipan. Lumitaw ang mga bundok at ilog sa kanyang imahinasyon. Bukod pa rito, tinawag din niya ang iba pang mga elemento. Kabilang dito ang mga halaman at iba't ibang uri ng mga buhay na nilalang. Sumunod kayo sa aking utos. Inangat niya ang kanyang kamay at itinuro ito sa direksyon ni Holy Son Li Wu. Buong diin niyang sinabi, gaano man katindi ang iyong mga apoy, hindi ka makakatakas sa kapangyarihan ng Myriad Miles River and Mountain Painting na pumipigil sa iyo. Naglabas siya ng isang napakalakas na puting enerhiya patungo kay Holy Son Li Wu. Ang maitim na kapangyarihan ni Holy Son Li Wu ay walang awang napunit sa gitna mismo ng daanan nito,
Nang sagupain nito ang maningning na puting enerhiya na pinakawalan ng ating bida. Labis siyang nagulat dahil sa sobrang lapit na ng nagbabadyang puting enerhiya sa kanyang kinaroroonan. Sa pagtatakay na sambit niya, ano, walang babala, direkta siyang tinamaan ng nagngangalit na puting enerhiya, na para bang isa lamang siyang basurang walang halaga na dapat walisin. Buong puwersang sinikap ni Holy Son Li Wu na labanan ang walang humpay na pag-atake ng ating bida. Sa paghihirap, halos hindi niya maituwid ang kanyang dila upang sabihin. Ang kapangyarihang ito, ang aking enerhiya ay lubusang nasupil. Samantala, ang ating bida, na walang bahid ng pag-aalinlangan, ay mariing itiniklop ang kanyang kamay, tanda ng pagtatapos. Buong diin niyang wika, seal. At dito nagtatapos ang kabanata, maraming salamat po.